Ayan. Kasi si Digong kapagka ito yung mga usapan, sasabihin na bobombahin na tayo, gigirahin na tayo ng China, kaya sasabihin, status quo na lang. Inumpisahan nila na, yang si ano, Marcos nung eleksyon pa. Yang si Marcos, weak leader yan. Sabi ni Digong nun, mga kababayan. Ngayon parang bumabalik sa kanya yung mga pinagsasasabi niya no? Oh, natanong po ang ating presidente, mga bossing, doon sa Shangri-La, no, sa Singapore. Oh, patungkol po doon sa West Philippine Sea. Sabi dito, ang sagot ng ating presidente, kung sakali man na may mategi na Pilipino, ay nako, ibang usapan na yan. Basahin po natin mismo ang kanyang sagot. If there's an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military, kasi po ito po yung mga pagbobomba nila ng mga water cannon nila. Kitang-kita naman po natin mga kababayan, talagang nirarat-rat po talagang sinisira yung radar nung barko natin. Tapos ngayon meron pa silang paeklabo na huhulihin daw po. Kumbaga, parang trespassing. Kapag ka nag-trespassing ang mamamayang Pilipino, huhulihin daw po. Buti hindi pinaguhuli yung mga yung mga nagsipasok doon sa loob ng private property doon sa Bulacan, Nagsipasok sila doon, Hindi naman pala sila pinapayagan. Yung mga trespasser yun, ha? Di ba? Uy, ba't kayo ganyan? Hilig nyo sa mga papasok-pasok kayo doon sa mga lugar na hindi naman pala kayo pinapayagan. Pinagtabo yan ho tuloy sila. Be they a Coast Guard in the military part of the Navy, that would certainly increase the level of response. Ayan. No? If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, a very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Mga kababayan, sasabihin na naman ng mga DDS niyan. Sige, kapag nagkaroon ng gyera, Mark Ramos, ikaw ang unang-una. Bakit hindi? Ako, gagawin ko yon mga kababayan. Talagang makikilahok ako dyan, kapag kinailangan po talaga tayo ng bayan natin. Gagawin ko yon para doon sa mga anak ko. Para doon sa mga magiging anak nila. Di ba? Minana natin ang bayan natin sa ating mga bayani. Kung paano nila ipinagtanggol tayo, paano tayo nakakapamuhay ng malaya ngayon. Mga kababayan. Tapos itong mga DDS, hey Mark, ikaw ganyan. Oy! Kung may magkagera sa atin, uwi agad ako at tetegi ako ng maraming inchik sa airport pa lang. Pag may makita ako, kahit medyo singkit lang, tutudosin ko agad. Wag naman, baka mamaya kapwa natin Pilipino. Si Argo nandito. Argo, binalik mo yung picture mong nagmamantika. Kahapon pinalitan mo na yan Kahapon pinalitan na ni Argo yan. Tapos ngayon yung picture ulit niyang nagmamantika. Shout out, boss! Wala ba kayong dyan? Pang man lang? Pang sabon para kahit safeguard. Mawala man lang yung mantika sa mukha mo. Eto nga po, mga kababayan. Pogi daw si Argo. Ulitin niya na. Pogi daw si Argo. Okay. Ako? Yabang ni Mark Ramos. Ako? Anyway, mga kababayan. Eto po, hindi kayang sagutin ni Digong to. Hindi kayang maglabas ng speech ng ganito ni Digong, mga kababayan. Kasi konting makarinig lang ho yun na kapag hindi kayo pumayag, ang nasa utak na ho ni Digong agad, mga kababayan, gigirahin na po tayo Di ba? Gira na agad. Nako, sige na nga. Sa inyo na lang yan. Bigyan na lang tayo ng karapatan doon sa mga makukuha dyan. Parang yun yung pagkakaintindi ko doon sa sinabi ni Digong. Mga kababayan.
Asan ba yun? Hahanapin ko kung mabibigyan niyo ako ng ilang mga oras, hindi na mga oras, ano? Kung mabibigyan niyo ako ng konting panahon, meron ito. Ha? Eh, ilagay natin dito. Pakinggan ninyo yung sinabi ni Digong. Medyo ano eh, sabi ko, aba, yung jet ski nawala. Dating Pangulong Rodrigo Duterte Sabi ni dating Pangulong Duterte, ibigay na lang natin sa China ang West Philippine Sea. Usapang lasing na naman tong trader na to, sabi nung naggawa nung sa TikTok. Dito banda, dito na tayo, kay Digong na. Ito, yan na. Pakinggan natin ha. Kung ano yung magkaiba, kung ano yung pagkakaiba ng dalawang presidente. Mga boss, President Xi Jinping. Yan. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Hayaan na lang daw po ang boundary ng tubig, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Nagpakamatay ang ating mga bayani. Boundary lang naman pala yan. Tapos sagot ni BBBM dito sa kanyang sa kanyang speech doon sa Singapore, mga bossing. Kahit millimeter, kahit milliliter, kahit gaano kaliit yan, hindi natin nahayaan na maagaw sa atin yan. Kaya Digong, boundary lang ng tubig yan. Hayaan mo na yan. Di ba? Ayan hindi ko kwenta-kwenta yan. Ulit. Kayong mga Pilipino daw. Jinping. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, West Philippine Sea. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na lang yan. Uy, kanila na lang daw, mga bossing. Anak ng tinokla. Buti na lang ho, mga kababayan. Diyos ko po. Nakita nyo ho, mga kababayan, yung dalawang presidente, dito kay bossing, boundary lang naman yan. Boundary lang yan. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, West Philippine Sea. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na lang yan. Hayaan na lang daw ho, mga kababayan. Sa ating presidente, if there's an incidente na mga ganyan, pero hiwalay na interview po, mga bossing, sinabi ng ating Pangulo na hindi. Kahit na gaano kaliit siya, milliliter o isang metro, hindi papabayaan yan. Yun po. Kaya naman po, na-thumbnail natin, nailagay natin dyan sa ating mismong, tawag dito? Dyan sa mismong, natin, titulo ng ating vlog, nagmukhang duwag si Digong. Nagmukhang duwag si Digong dito sa sinabi ni PBBM. Bayan. Mabuti talaga ho, mga kababayan, at ngayon bago na ang ating presidente. At ang presidente natin ngayon, mga bossing, pati po mga kakamping, mga kababayan, na-appreciate po. Talagang tumitindig para sa West Philippine Sea. Sino ba namang mga Pilipino ang gugustuhin na ipamigay kagaya nung sinasabi ni Digong? Ipamigay na yan. Tubig lang, boundary ng tubig lang naman yan. Malaysia, may $2 billion USD investment from Google. Ano naman kinalaman dito niya?